Daming uod oh. Gumagalaw-galaw pa oh. Paano kung ang pinaka-pinandidirihan mong peste bigla mo nalang makita sa iyong kinakain? Laking gulat ng isang customer nang makita niya ang mga gumagapang at maiitim na uod sa kanyang tinake-out na ulam mula sa isang karinderya. Reklamo natin yan, balik tayo dun. Ang problema, nakain na niya ang ilang bahagi ng isda. Nung niluwa ko, inalungkat ko, ay nakita ko po talaga yung mga uod. Gumagalaw-galaw po oh. Buhay na ipis naman ang nakitang nakahalo sa rice meal ng isang customer ng isang food stall. Ang ipis, nanguya pa raw ng customer. Pagka subo ko po noon, may parang gumalaw po sa bunganga ko. Daming uod oh. Gumagalaw-galaw po oh. Paano masisigurong ligtas sa mga pesting ito ang mga pagkain ibinebenta sa publiko? Loob ng refrigerator may cockroach. At ano ang ginagawa ng mga lokal na pamahalaan para mapanatili ang kalinisan ng mga food establishment? January 18, nang bumili si Miles ng lutong ulam mula sa isang karinderya sa Valenzuela City. Pero habang kumakain, napansin daw niyang parang may gumagalaw na bagay sa kanyang kinakaing isda. Daming uod oh. Oh. Gumagalaw-galaw pa oh. Nang tignang mabuti, laking gulat niya na uod pala ang gumagapang-gapang at nakapalibot sa kinakain niyang paksiw na bangos. Yung mga uod po ay maliliit po siya and marami po talaga siya na parang kitikiti po sila. Huli na raw nang makita niya ang uod sa kinakaing isda. Dami. Reklamo natin yan, balik tayo dun. Mahigit kalahati na po yung nakain ko. Tapos nung napatingin ako sa tiyan, shock, sabi ko, bakit may gumagalaw? Sabi ko, ganun, ang daming gumagalaw. Tapos nilawa ko ngayon yung kinain ko. Nakita ko po talaga yung mga uod. Dahil sa nangyari, agad tinawagan ni Miles ang karinderya kung saan niya binili ang pagkain. Nag-usap po kami sa cellphone kung ano mang may mangyari sa akin, sumakit man ang tiyan ko or na food poison man ako, sasagutin naman po nila yung gastos. Dahil sa pangamba ni Miles na magkaroon ng masamang epekto sa kanyang kalusugan ang nakaing isda, inireport niya sa barangay ang pangyayari. Nagpa-blatter kami for the safety na rin, 'di ba, na may malinaw na usapan. Nakapanayam namin ang may-ari ng karinderyang inirereklamo ni Miles. Depensa niya, hindi lang daw nalinis mabuti ang isda bago lutuin. Kasi bago helper namin siguro hindi masyadong nalinis yung pinaka-about sa bituka. Siguro naging cause ng para nagkaroon mo siya ng mga parang uod na maliliit. Gumagalaw-galaw po oh. Ikinonsulta rin namin sa isang food expert kung ano ang posibleng dahilan kung bakit may mga uod sa isdang nabili at nakain ni Miles. Karaniwan, yung mga maliliit na uod na nakikita natin sa pagkain na parang maliliit na bigas, sila ay galing sa langaw. So ito yung mga maggots or larva sa mga dapisang itlog ng langaw pag ito ay nadapuan. Posible rin daw na hindi maayos na nabantayan ang pagkain habang itinitinda. For example, nakadisplay, nakabuyang yung pagkain, walang takip. And pag ito ay matagal nang nakadisplay talaga. Ilang araw matapos ang insidente, binisita ng City Health Office ng Valenzuela ang karinderya kung saan nabili ni Miles ang kontaminadong isda. Pagpasok pa lang, bumugad na sa kanila ang lagayan ng ulam. Wala ring takip at nakatiwangwang lang. Ito yung mga i-complain nyo, ha? Ito tinatawag natin post-audit requirement po para sa business. Sabi ng City Health Office, malinaw na paglabag ito sa kanilang sanitation code.
Kasi lahat po yun, pwede pong mag-contribute dun sa contamination of food. Yun yung iniiwasan natin, mga foodborne illnesses na maaaring itulog ng mishandling, tsaka yung establishment mismo kung hindi maaari. Sumunod namang ininspeksyon kung may sanitary permit ang karinderya. And as we see, yun naman sa target natin, karinderya, compliant naman siya kahit pa paano, di ba? Pero paglilinaw nila, hindi sapat ang pagkakaroon ng sanitary permit para makaligtas ang may-ari ng karinderya sa nangyaring insidente. Dahil dito, imo-monitor daw ng LGU ang karinderya sa loob ng 14 na araw. Pero kailangan nilang sumunod sa mga requirement na hinihingi ng City Health Office, gaya ng Food Safety Seminar at Pest Control. Para naman sa may-ari at mga tauhan ng karinderya, kailangan nilang maipasa ang exam sa Food Safety Training. After no, kapag ayaw talaga na mag-comply, mag-i-issue na po kami ng endorsement sa BPNO para maipasa lang sa amin. Isang ipis naman ang nakitang nakahalo sa in-order na rice meal ng binatilyong si Tonton. Hindi niya tunay na pangalan. Sa isang sislingan sa Lipa, Batangas. Kwento niya, buhay pa raw ang ipis na muntik na niyang malunok. Nasa loob po siya ng rice. Pagkasubo ko po, may naramdaman po ako sa bunga akong gumalaw. Sinubukan nilang ireklamo sa food stall ang pangyayari. Pero wala raw ginawang aksyon ang mga tauhan nito. Nung nakita nila, nandoon pa yung ipis, buhay, bumalik sila sa pwesto nila. Nag-iintay kami kung ano bang aksyon na gagawin o reaction pa kung ano ba. Hanggang sa nainip na kami, walang nangyayari. Walang pumupunta. Ipinarating naman namin ang insidenteng ito sa City Health Office ng Lipa, Batangas. Itong Lunes, binisita nila ang nasabing food stall para inspeksyonin. Ilan lang ang mga larawang ito nakuha mula sa isinagawang inspeksyon. Actually, ang nakita namin, dami, may breeding place ng vermin ng cockroach. Talagang meron. Hindi namin nalalaman kung saan ang gagaling. May mga open con kasi na posible doon ang gagaling. Pero ang mas ikinagulat daw nila, Loob ng refrigerator may cockroach. Bukas ang refrigerator, may cockroach. Paano nangyari yun? ilan pa sa mga nakitang nalabag ng food stall ay ang paggamit ng mga maruruming gamit pang kusina at food storage at mga nakatambak at nakakalat na kitchen appliances na posible raw pamahaya ng mga peste. Natuklasan din nilang walang sanitary at mayor's permit ang food establishment. Dahil sa mga nakitang paglabag, nagbigay ng 10 araw ang City Health Office para ayusin ang mga violation ng food stall. We will do another inspection for next week. We gave them 10 working days to complete all the requirements para makakuha na sila ng sanitary permit. Kung meron pong makikitang paglabag talaga, because this is a public health threat, no, sa kalusugan po ng mga tao, ay pwede na pong mag-recommend yung ating pong health authority para isarado na po. Sa ilalim ng Sanitation Code of the Philippines, maaring maipasara ang kung anumang food establishment kung walang kaukulang permit mula sa LGU. Nakasaad din sa batas na responsibilidad ng lokal na pamahalaan na bantayan at inspeksyonin ng mga food establishment para matiyak ang kaligtasan at kalinisan ng mga ibinebenta nila sa publiko. Paalala ng Department of Health para masigurong ligtas ang kakainan. I-check kung may sanitary permit sila. Mahalaga ring malaman ng mga customer kung may health certificate ang mga food handlers sa bawat kainan. Ibig sabihin po na ang mga food handlers po, mga workers sa isang food establishment ay appropriate or fit to work para po doon sa food handling. Responsibilidad ng bawat food establishment na mapanatiling ligtas at malinis ang mga pagkaing ibinibenta sa publiko. Tungkulin din ng bawat lokal na pamahalaan na bantayan at siguruhing sumusunod sa batas ang mga nasasakupan nilang kainan. Daming uod oh. Lalo pat buhay at kaligtasan ang nakataya rito. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.